We know entropy at yung mga energy na bumubuo sa ating galing sa mga stars, planets, at sa mismong sun and moon natin. Pero energy which can only be converted, but not absorbed nor halted. So di talaga hihinto sa atin ang flow of energy. Nagre-radiate din tayo nito patungo sa mga nasa paligid natin at maaaring palabas din sa ating planeta. Kaya naniniwala ako na may mga forces na way beyond ang senses natin na kumikilos. Ang kwentong ito ay maaaring may kakapareha sa isang punto ng buhay mo. Ito ang John Mike's Hidden Stories. Your energy can affect others too, literally or in astrological terms. Kaya dapat ay maging aware tayo dito. No, hindi lang yung ugali o yung pinapakita mo, kundi pati yung mga planets at stars na naka-align sa pagkatao mo. Katulad ng mga celestial bodies, kada iba ng kilos o paraan na pamumuhay mo ay siguradong may ibang tao na maapektuhan. Sa ating mga tao, kahit na wala pa tayong physical na nakikitang panganib, mayroon na agad sa atin na bumabagabag. Kadalasan ay ito yung mga lihim ng masamang intensyon ng mga nasa paligid natin at nabubulagan tayo dahil sa mga magandang pinapakita nila sa atin. Nasa kahit kailan na magkaroon sila ng pagkakataon na hindi ka makakatakas pag gumawa sila ng masama na wala kang magagawa. Yung tinatawag nilang gut feeling ay importante na i-considera dahil maaaring ito maglayo sa iyo sa kapamakan. Yung mga biglaang maliliit na inconvenience, lalo na pag nabibisikleta ka, sabay na flat ang gulong mo, baka ibig sabihin nun ay huwag kang muna lumibot habang nabibisikleta kasi merong maligid na masamang loob na mga katulad mo ang pinupuntirya na biktimahin. Sa gargantuan o iganting aspeto ay gayon din. At hindi mo ito matatanggi dahil mismong siyensya na ang nagpapatunay. Hindi lang kasi ang ating planeta ang tinitirhan, pero siya rin mismo ay nakakaranas ng ilang pagkakataon at pangyayari na kumitil na maraming buhay at pinagawa ang anyo ng komposisyon ng mismong planetang Earth. Sa lawak at layo ng bawat celestial bodies ay matindi pa rin ang epekto ng bawat isa dito, katulad ng mga solar wind na pwedeng magpahamak sa atin. Many thanks na lang sa magnetic shield natin. Imbis na matusta tayo, ay naging aurora borealis talaga ito sa northern hemisphere. Pero minsan, merong hindi maiwasan na matinding enerhiya na kahit anong mangyari ay kayang tumago sa lahat. Kagaya ng pinagsususpetya na pwedeng gamma ray o cosmic ray na tumama sa Earth noong Ordovician period 400 million years ago. Masyadong misteryo ang pangyayari kumpara sa 4 pang major mass extinctions at nag-trigger pa ito ng Ice Age dahil lang sa kakaibang enerhiya na ilang segundo lang tumama sa planeta ay inabot ng ilang milyong taon ulit bago siya magkaroon ng kakayahan na magkaroon ulit ng maraming nilalang. May mga activities sa school na parating wrong timing at di tumatama sa panahon kung kailan ang lakas at potensya ng tao ay nilalabas ng maayos. Mas gusto kong gumawa o magsimula ng mga malaking activities or projects habang new moon patungo first quarter. Dahil ito yung time na may sapat na energy lang para makapag-focus ka sa kung ano man ang gusto mong simulan. At habang half moon, ay madaling makakabuo na kung ano man ang intensyon mong likhain. Ano man linya o industriya, o kahit mga effort mo sa ibang aspeto sa buhay. At pagdating sa full moon, sa panahon na ito ay kung kailan pwede mo isang bulat ang lahat ng bunga ng mga pinaghirapan ko. Nasa pinakamataas na daloy ng enerhiya ang mailalabas ko para mas madaling maunawaan at ma-absorb ang lahat ng pinapaliwanag at pinapakita ko. Hindi ko malaman kung bakit baliktad ang timing ng dalawang teacher namin sa school. Yung isa ay kada full moon, gusto mag-start ng project. Yung isa naman ay sobrang random at mahilig pa kung di mag-postpone ay biglang advance ng deadline. Mabuti lang at may mga taong sobrang stable na flow ng energy sa kanila na kahit magkaroon ng relapse ng flow ng energy, ay nakakakilos pa rin na maayos. Sobrang stable minsan, sa kanya na rin ako kumukuha ng enerhiya. Habang nagre-research ang ilang grupo ng klase namin, nakita ko siya sa isang tahimik na aisle na mayroong binabasa na tungkol sa solar system. Nagtanong lang ako sa kanya kung ano yung pinakagusto niya ang planeta out of faith. Ang sagot niya ay Jupiter, dahil ito ang halos protector natin sa panlabas na ligaw na malaking bato. Yung gravitational shield niya kasi ay mas malaki pa sa Sun. Kinilig ako doon dahil ang planeta ng aking sign ang paborito niya.
Matagal din kami nag-usap tungkol sa solar system na parang sobrang close na talaga kami. Biruin mo, sa lahat ng bagay na unang mapag-uusapan namin ay ang isa pa sa pinaka-kinahihiligan ko. Sinabi rin niya sa akin na magkakaroon daw ng meteor shower sa isang particular na direksyon. Mukhang alam ko na kung saan topic ko siya pwede maka-chat parati. Hating gabi at kabutihan palad ay wala masyadong ulam. Medyo problema nga lang ang sobrang liwanag ng paligid dahil sa mga artificial na ilaw na nagawa ng mga tao. Bala ko sana na ako ang gigising sa kanya, pero bigla na lang may nag-chat. Siya pala yun. At siya pala ang nag-aalala kung baka katulugan ko yung napag-usapan namin. Habang nakatingin sa langit ay masyado akong natutuwa sa compatible pala talaga ang signs namin. Isa siya Leo at di literal planet ang kanya kundi ang mismong haring araw. Kaya pala ang warm na presensya niya sa akin parati. Since kami dalawa ang pinakamalaki among planets per zodiac, ramdam ko na maraming magandang bagay ang maaabot namin, lalo na pag magkasama kami. Looking forward ako dun sa sinabi niya na dapat daw ako bumawi sa kanya kasi na-witness ko yung event dahil sa kanya. Marami ako naisip na magandang plano para sa low-key date namin. Habang papasok sa school ay ang gaan na pakaramdam ko habang ang lakad ko ay hindi nagmamadali. Ini-enjoy ko lang ang direction ko patungo sa classroom namin hanggang sa makita ko na siya. Nabigla ako dahil nakapwesto siya sa tabi ng kung saan talaga ako nakaupo. Nagitiyan kami bago ko naabot ang upuan ko at umayos din siya ng upo na tila magsisimula na makipagkwentuhan sa akin. Biglang umeksena yung babae na hindi naman kagrupo ng kahit sino sa amin. Gusto lang daw magpatulong. Pero di pa siya sinasabihan ng kung payag ba ang kausap ko, ay inatak niya na ito na parang pag-aari niya. Nakakabastos para sa aming dalawa yun kung tutusin. Pero pinagbigyan ko. Baka naman kasi importante talaga. Kaya naghintay ako na matagal hanggang sa bumalik siya dito sa tabi ko. Pero nung napaliwanag niya ang lahat ay hinahatak ulit siya ng babae pabalik sa circle nila na puro kalandian lang ang mga pinagsasabi. Nakakairita yung ingay at bunganga niya na akala mo ay may built-in megaphone sa lalamunan. Hanggang ngiti na lang ang nagagawa ni lalaki at ayaw niya sumagot. Kasi baka pag nagsalita pa siya ay lalong magkaroon ng rason ang malandi na yun na wag siya palisin. Inabot na ng pagdating ng teacher namin at di na nakabalik sa akin ang dapat ay kausap ko. Bago siya pumunta sa designated seat ay malungkot na nagkatitigan kami. Habang ang maingay na babae ay parang wala lang sa kanya lahat. Kahit na na-invade niya ang personal bubble namin dalawa. At ang nakakasar dito ay compatible din sa kanya itong megaphone na ito. Isa siyang Aries at pare-parehas kami nasa fire element. Sa mga susunod na araw ay madalas siyang pinapagkabag ng babae na yun. Nagkakaroon pa rin naman kami ng konting time para mag-usap, pero pag wala yung babaeng yun, habang nasa isang classroom kami at pinababayaan kami ng teacher namin na gumawa para sa projects namin, nasa harap gumagawa ang grupo namin at ang upuan ko ay halos nasa whiteboard na at nakaharap sa klase. Kita ko siya doon sa pwesto ko dahil mataas ang upuan ko, habang siya naman ay nakaharap din sa akin at pasulyap-sulyap kami sa isa't isa. Maya-maya ay umeksena na naman ang Aries na babae para dagdarin siya tungkol sa kung ano-ano, kahit na ang grupo niya ay nasa kabilang side ng room. Pandagdag inis pa sa sitwasyon ng katabi ko, ang pabuhat na miyembro namin na lalaki na imbis na sa leader magtanaw ay ako ang kinukulit at kinukulit. Di na ako makapagtimpi at nagdrawing ako ng kamay na naka-mid finger sa whiteboard. Tinuro ko yon habang sinasabi sa nakakairatang miyembro namin na gano'n siya. Tapos ay sumigaw din ako na yung may ingay sa likod ay gano'n din sila. Madami tumatawa pero sobrang inis ko lang talaga sa mga pabigat na counterproductive na pader sa pagkita namin dalawa. Pagkatapos nun, sa di malaman dahilan ay parang nabasa ng teacher namin na kung sino-sino ang mga confused na. At sino ang umaasa lang sa miyembro. Para patas naman sa amin. Nag-regroup kami at yung teacher na mismo ang pumili ng miyembro. Ang mga masisipag sa grupo ko at ang masisipag din sa ibang miyembro na kasama ang kabalyero ko na Sagittarius ay pinag-isa. Sobrang laking tuwa ko noon na parang tinulungan ata kami ng mga heavenly bodies na magsama. As for kay Aries girl, napunta siya sa grupo na kasama yung pabuhat na lalaking kagrupo ko. Nakakatuwa kasi parang meant to be together yung circle niya at circle ko. Ang dali lang namin nasakya yung mga trip nila at ang mga interest din nila. Habang nagka-canvas para sa material sa mga susunod na ipagagawa sa amin,
ay naisipan muna namin kumain. Nagkaroon ako ng time para masarili siya at nakakatuwa na same lang din halos ang hinahanap na panlasa namin. Dahil merong kasamang costume sa project namin, kailangan din namin na mag-canvas ng mga telang gagamitin namin. Kaya dumiretso kami sa isang dry market at naghanap kami ng particular na klase ng tela na kailangan namin. Maya-maya ay may isang di ko alam kung saan ba nagtatrabaho at bigla na lang umeksena. Bigla napapansin sa akin at feeling close. Lumalayo ako at pinapakita ko sa kanya na ayaw kong mahawakan niya ako. Bumulong sa akin ang Sagittarius ko na gamitin mo ang gawain niya para makaganti. Napapansin sa'yo, tinutusan mo ng gusto. Natawa ako sa suggestion niya pero ginawa ko rin. Sinabi ko sa papansin na kailangan ko ng red carpet para sa project kaya yung pinakamalinis na pulang tela ang inilabas niya. Tapos ilatag niya sa semento para ma-visualize ko. Sa sobrang pagkasabik ng papansinin ay inilatag niya sa harapan ko na halos 20 meters ang nakalapat sa semento. Pagkatapos na kunwari may tumawag sa akin, sabay sabi sa kanya na huwag na lang pala. Nakabila na yung isa sa amin na mas maganda ang itsura. Kaya habang paalis kami, hirap na hirap magpalit si Papansin. Habang ang Sagittarius ko naman ay tuwan-tuwa. Pagkatapos namin malaman kung magkano lahat ng kailangan namin na budget, ay nagsihuyan na kami. At nagpaalam siya sa mga kasama namin na sasamahan niya ako sa sakayan. Pumayag naman ang lahat para naman kasi sa safety ko. Ito na yung pinakihintay ko na alone time namin. Pero ibis na diretso sa sakayan, ay meron siyang tinuro na pupuntahan muna namin. May alam siya na isang ice cream na mura lang pero malaki ang serving. Wala masyadong tao sa convenience store kaya nakaupo kami sa loob. Tinanong ko sa kanya kung close ba sila ng babae yung mahatak sa kanya. Natawa siya bago niya sabihin na kamakailan lang niya yung nakakausap. Ang alam niya ay ginagamit lang siya noon para pagselosin itong crush ng babae na yun. Ayaw kasi siya pansinin lately. Nakahinga agad ako ng maluwag at wala ang galit ko sa babae na yun ng konti. Pero dapat ay huwag na siyang uulit. Kasing sarap ng ice cream yung usapan namin. Hindi siya maalam talaga sa astrology at more on astronomy siya. Pero di naman sarado ang isipan niya tungkol dito. Gusto daw niya yung kung paano ko dalhin ang sarili ko. Di man ako ang typical na forma ng mga klase na babae. Pero nadadala ko pa rin ang sarili ko na mayroong sophistication vibes. Hinawakan niya bigla ang kalimang kamay ko. Akala ko kung anong gagawin. Yung pala ay pupunasan ng tissue itong tumutulo na lusaw na ice cream. Pinapanood ko lang siya habang ginagawa niya yun. Ini-imagine ko na inahanda niya ang kamay ko para suotan ng singsing. Nung tapos na kami kumain ay pinagbuksan niya ako ng pinto nang paalis na kami sa store. Sa ngayon ay masaya na ako sa ganito muna naming sitwasyon. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot itong samahan namin. Pero sana ay dun sa ikaliligaya ko. Gustong-gusto niya yung sinusubukan kong basahin yung pagkatao sa katadhana niya gamit ang astrology. Sabi niya bigyan ko daw siya ng mga gabay sa mga bagay na wala siyang ideya. At siya naman ay maghahanap at gagawa ng mga bagay na pabor sa amin ang resulta. Ang lahat ng istorya na kabilang sa Hidden Stories ay ibinase sa mga kaganapan bago dumating ang pandemic era o bago mag-March 2020. Tungkol sa istoryang ipinalabas, ito ang isa sa gusto kong pag-usapan. When thinking about the power of the mind in shaping people's experiences, the placebo effect often comes to mind. The placebo effect is perhaps one of the most outstanding manifestations of the link between individuals' positive expectancies and actual improvement in outcomes. It demonstrates how treatments inherently inert become beneficial from formed positive expectancies regarding their impact. Moreover, the extensive placebo literature shows how forming positive expectancies can augment the effectiveness of already effective treatments. In that sense, placebo effects are not limited to inert treatments, but also represent a powerful mechanism for boosting outcomes following the administration of active treatment. Our mind is made up of two parts, the conscious mind and the subconscious mind.
It has been found that our subconscious mind is 95% responsible for how we respond to the external environment, from which our five senses receive the stimuli. Our conscious mind, which is the seat of logical control, has only a 5% role in processing the stimuli and deciding how to respond or react. The subconscious mind is created by our beliefs gained throughout life. These beliefs carry emotions, and emotion turns to action. There are times when our current emotions have an impact on your belief system. However, if they fixate, there is high chance that you might not be able to have a rewarding relationship. Throughout your life, you will bleed on people who didn't hurt you. It is important to maintain an awareness that we do not permanently damage our perceptions for the worst. Always try to chase a balanced perception. Merong mga pattern sa buhay tayo na sinusundan na kadalasan ay di maintindihan ng karamihan dahil maaaring iniisip nila na wala itong basehan at katuturan. Ang nakakatuwa ay minsan ay sila rin ay di nila napapansin na umaasa sa ganitong bagay. Mapaswerte sa loto o kaya meron pang darating na swerte sa kanilang buhay. O di kaya ay merong gantimpala ang pagiging mabait at masipag lang nila kahit na wala itong nabibigay na bago sa pinagtatrabahuan nila o sa lipunan. Kung ang mga bagay na ito ay gumagawa ng bagong koneksyon sa mga taong importante sa buhay natin, wala akong nakikita masama dito, basta di ito yung tuluyang maapektuhan ang katinuan ng samahan nyo sakali man na meron itong masamang pangitain. Hindi sa kapalaran, kundi sa samahan o pakikitungo sa isa't isa. Parang katulad din sa mga fanbase na nakakabuo ng bagong samahan na walang halong drama dahil ang pinangahawakan nila na connection ay di personal, kundi sa mga bagay na interes nila. Ang buhay na wala masyadong pampakulay ay medyo nakakapagod din. Kung ito magiging kulay sa buhay ng samahan nyo, hanggat di nakaka-apekto sa progreso at ganda ng samahan nyo, ay walang dahilan para hindi ito pagpatuloy. Basta wag lang dito iasa ang desisyon at prediksyon dahil kadalasan ng mga bagay na pwede nating abutin sa buhay ay nakasalalay sa pagpupursige at kung gaano tayo kumikilos para maabot ito.